We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamaturan, kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag, ako naman si Eden Priatos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, kasunod sang insidente sang rumble nga ginkaulamiran sa mga menor de edad, DepEd Iloilo City pa dayon ang pag-edukar kag paghaylo sa mga estudyante nga maglikaw sa gang. Ordinansa nga nagadumili sa street gangs ginaduso. Samtama ka po sa saturation drive sa pagpatuman sang curfew for minors ginapatigayon. Yaring balita ang gintutukan ni John Sala. Ginapadalaman sa kapulisan na kamatayon sa 16 anyos ng solterito sa natabong arambol sa Barangay Rizal, Palapala 1 sa weekend. Ginaligar na tiruhan ini sang isa ka pulis nga tuyo kung tani nga magtambag sa kinagamo. May pilas manini sa ulo tugas ang pagpanglampos. High school student ang biktima sa pagpang-usisa sa kapulisan, miyembro ini sang isa ka gang. Ang mga nagluntad nga kinagamo nga ginakulamiran sa ginapatihan grupo sa mga pamatanon lakip na kamatayon sang minor. Ang luyag na tutukan man sang konseho. Butang nga ginaduso ni SK Federation President kag ex-officio member Leila Lontaw nga mapasarang ordinansa nga nagadumili sa street gangs kag pagtukod sang City Juvenile Justice and Welfare Council. Madamo kita nga members sa muna nga council, no, ang mayor naton chairperson, vice mayor, CSWDO, ICPO, WCPD, ang Saliga, SK and other nga offices pa nga involved, even the DepEd, para bululigan nila nga mag-craft sang aton nga intervention programs. Suno sa Schools Division of Iloilo City, antes pa man ang insidente, ginapatuman na sa mga bulutuan ang mga tikangagod nga mahaylo ang mga estudyante nga maglikaw sa gang o confraternity. Ginadumilian man ang pagtukod sini sa mga eskwelahan. Kung may extra man nga time, dira kita nagahatag no mga values integration sa pagtudlo sang ila lessons, values integration, ang pagtudlo sang mga maayo nga pamatasan hindi lang sa values nga klase, kundi sa tanan mismo nga mga subjects gina-integrate na da. Sa Ramon Abansenia National High School sa Arevalo sa gate pa lang, ginasikyar na ang mga dala sang mga estudyante agud hindi makalusot ang mga kontrabando. May duwa kita ka guard subong sa gate naton. At the same time, ang aton nga awareness sa mga bata, no, every flag raising ceremony nag-announce kami nga idahos lang mag-intra sa mga gangs, no, kay makahalit sa ilan. Apang suno sa DepEd, hindi lang obligasyon sa ahensya ang pagpasiguro nga mapalayo sa gang ang mga estudyante kundi sa bugos ka komunidad. Role ini sa bilog nga community, bilog nga syudad. Ang barangay gidya, no? Ang barangay, ang mga kapulisan, ang mga ginikanan. Gapangayo kami sang suporta. Samtang kagabi isa ka saturation drive ang patigayon sa kapulisan, Task Force on Morals and Values Formation kag CSWDO, agut-hugot nga ipatuman ang curfew for minors nga nag-umpisa alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Upuot kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Sa iban nga balita, Iloy sang Ilongga OFW nga ginaaligar ginkuha sang grupo nga Hamas, nagalaom nga makaluwas kag makapuli ang iya nga bata. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Gert 11 Diaz sang nagligad sang nagumpisa ang gyera sa Israel, tubtob subong wala pa sa gihapon sang impormasyon nga nabaton ang pamilya prodigo sa ilahimata nga OFW.
Ikatatlo sa 8 ka mag-ululutod si Grace Prodigo Cabrera, 44 anyos nga tumandok sa Barangay Burak, Maasin, Iloilo. Suno sa iya Iloy, si Grace ang nagaserbe nga breadwinner sang pamilya. Ginabuligan sini sa pagpaeskwela ang mga hinablos sini kag nagpondar man sa negosyo sa iya pamilya. October 1 sa kaadlawan ni nanay paterna, ulihi sini nga nakaistorya si Grace. October 7 sang ginsulod ang balay sang employer ni Grace sa Kibbutz Berry. Ginapahayag ginkuha ini sa mga Hamas upod ang 3 kahimata sang iya employer. Ginsulod man ang balay nga ginaobrahan sang utod sini nga si Mary June apang nakaluwas ini kagang iya employer. Yara sila subong sa isa ka hotel. Ang bugto ng ngaran nga do bilang agot na mga ngaran ang safe tanay. Tiya mo rin hambal na nga kagin pamangkot man niya si Grace tanaday. Hambal na hostage tananay. Mag-pray ka la dyan nga pangamuyo lang nga makaluwas siya. Mabudlay man apang padayon nga nagapakabakod si nanay paterna sa buligman sa iya mga kabataan kag hugot nga pagpangamuyo. Bilang isa ka Iloy, isa lang ang luyag sini nga matabo. Daan nga mabuliga naman dadakan bata nga to nga makasurvive lang to ya kag buhi man kung ay na lang to siya. Buligan na ladaan niya buligan na kami nga makauli giyadaan. Magluwas sa magutod, may iban pa nga residente sa barangay nga nagatrabaho man sa iban nga pungsod. Nga hindi naton mainbitar nga amugli ng kuan. Pero sa iban nga mga kuan naton OFW, okay man ta na ang na. Garing di timingan lang siguro nga amo na nga natabo nga way gid na expectar bala kay tik daw katawhay man sang anda to nga pag pag pangabuhi. No, kay dugay-dugay na to si Grace mo daw mga 6 years. No? Padayon ang pagpakigangot sang Peso Iloilo sa mga ahensya sang gobyerno agud mahibaluan ang estado sang Ilongga OFW. Ma-coordinate kita subong sa DFA, no, kapil pa sa dito sa central office nila para mapabuli kita together with the OWA. Ay ang OWA, I believe nga nag-coordinate naman sa Philippine Embassy in Tel Aviv, no, with regard to the subject OFW. Sa pinakauli nga datos sang Bulig Ilonggo Migrants Desk, yara na sa 205 ka mga OFW ang ilan na monitor nga taga-probinsya nga nagatrabaho sa Israel. Jirt dugang pa sang Peso Iloilo bangod gin pa idalom sang DFA sa Alert Level 4 ang Gaza Strip buot silingon magapatuman sang mandatory repatriation sa mga apektado nga OFWs. Jirt? Maramugin nga salamat sa update, Zen Kilanta. Samtang mga puso sa Negros Occidental naman, pamilya Alacre nagapreparar na sa pagpauli sa bangkay sang ila himata nga OFW nga napatay sa Israel. Employer siniplano nga magpadulong sa Cadiz City. Yaring balita ang gitutukan ni Eileen Pedreso. Bisan wala pa sang pinal nga petsa kung saan ugi dalon papauli sa Pilipinas ang bangkay sang OFW nga si Loretta Alacre nga napatay sa Israel. Nagapreparar na ang pamilya sini sa syudad sang Cadiz kung saan siya natalana nga ihamyan. Ang utod sini nga si Anabelia ang ginhatagan sang otoridad nga magkuha sang bangkay pananglitan magabot ni sa Bacolod Silay Airport. Samtang ginkumpirman man sini nga nagapakigangot sa ila ang employer ni Loretta kag nagpahayag nga luyag niya sila makilala. Oo, nagka-communicate sa amon. Ano ba yung makadto man Daw makadto sa kuno. 14 katuig nga nagserbisyo si Loretta sa iya amo. Gani ginakabig na ini nga miyembro sang ila pamilya. Pasalamat gid ko sa iyang employer nga si Noam Solomon ang pag-support man sang akon nga auto didto kag ang mga damo nga mga friends siya didto sa Israel nga mga Pilipina nagbulig sa iya. Padayon man ang pagpasalamat sa pamilya sa ilang nabaton nga buli. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedreso. One Western Visayas. Duwa ka mga sospek ang gintumod sang kapulisan nga nagpatay sa 39 anyos nga tricycle driver nga si Ronnie Suficiencia sa floodway sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City kahapon. Inisuno sa nakakuha sang CCTV footage sang La Paz Police malapit sa lugar sang krimen. Lunsay pasahero ang mga ginatumod suspect, sakay ang isa sa front seat samtang sa back ride naman ang isa.
Wala nakuha sa CCTV ang akto nga paghimo sang krimen. Nagapati ang kapulisan nga hindi hold up ang motibo sa krimen kundi may madalom nga rason sa pagpatay sa biktima. Iniapisar na dula ang sosok nga alahas kag clutch bag sini suno sa iya pamilya. May pila sa ulo ang biktima kag ginapatihan nga ginlampusan inisang bato kag kahoy nga na-recover man sa lugar. Posible nga nagbinaisay pa ang mga suspetsado kag biktima antes natabo ang krimen. Gina-consider na to na ang personal kagati ang ina kun kaladula man niya gamit siya na positive kakuan ka pamagi base ipamislead kitabla. Mga kapuso, sa pag-umpisa sang campaign period buwas nga adlaw, vote buying kag selling tutukan sang COMELEC kag kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mag-aumpisa na buwas ang campaign period para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Gani nagpahanumdum ang COMELEC sa mga dapat sundon sa mga nagapapili. Kaangay na lang sa pagbutang sang campaign posters sa designated poster areas. Kagang insakto nga kadakoon sini nga hindi maglapaw sa 2x3 feet. Tutukan man sa COMELEC ang vote buying kag vote selling sa idalom sang kontrabigay committee. Ang aton diri nga approach subong is this what we call ang whole of nation approach. Kabig naton nga madako nga problema ang vote buying sa kada eleksyon. Sunod sa COMELEC ang paghatag o kung pag-distribute sang items nga may valor kaangay na lang sang t-shirt, bags, ballpens, pagkaon kag transportasyon sa mga campaign sorties o kung pagdalilipon ang ginadumilian. Ginahinyo man sang COMELEC ang mga botante nga mangisog sa pag-report sa mga kandidato nga nagapamakal sang boto. Sunod kay Laison, dapat may laragway ang mga botante sa mga kandidato nga akto nga nagahimo sang vote buying kag magreklamo sa opisina sang COMELEC. Samtang nagpabutsyag sang kahandaan ng COMELEC, militar kag kapulisan sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Sa bahin sang militar, ginapasiguro nga hindi makapanggamo ang rebelde nga grupo. Our mandate stays to run after the vertical forces or the armed group of the CPP-NPA. Ginasigurado man sang kapulisan sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga nakaalerto na ang tanan nga police personnel para masiguro ang seguridad sa eleksyon. May ara kita nga mandato nga every polling center must be secured by a minimum of 2 police personnel. Ang nagalapit ang election, we are closely working it out with our COMELEC. Sa karon wala pa sa may nabaton nga reklamo angot sa vote buying kag vote selling sang COMELEC sa Iloilo City kag province. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, Western Visayas. O sa dyan mga kapuso dalagko kag madinoagon niya costumes ipasundayag sa 11 nga Mardi Gras Samba Street Dance Competition diri sa Bacolod City karon sa gabi. Si Lynn Pedreso nakatutok live gikan sa Bacolod City Public Plaza. Lynn? Adrian, puno karon ang Bacolod City Public Plaza sa mga bisita kag mga residente nga luyag saksihan ang nakalinya nga event karon nga adlaw kadungan sa selebrasyon sang Mascara Festival. Magluwas sa naandan nga pagpasundayag sang matahom nga mga mascara kada tuig nga suksok sang mga dancers. For the first time, masaksihan sa City of Smiles ang pagsambuha sa mga grupo nga nagasamba. Alas 7 karon sa gabi hiwaton ang Mardi Gras Samba Street Dance Competition diri sa Bacolod City Public Plaza. Pila ka oras antis ang kompetisyon, masako na ang organizer sa pagpreparar sang venue. May duha ka kategorya ang kompetisyon. Sa una, magakumpit ang 6 ka mga grupo, samtang sa ikaduha nga category, 11 ka mga partisipante ang magapasalida sa ila avatar costumes. We got inspiration coming from the Argentinians na type of Mardi Gras na dance na they have in a group there are 4 or 5 members. Lauman ang simple pero in grande nga performances. Wala sang mask o headdress nga suksukon ng dancers. Bangod sa choreography magatutok ang mga hurado. Magluwas sa mga grupo halin sa syudad. May iban pa nga pangayaw nga magkapasakop. Plano sang organizer nga himon ini nga inter-barangay sa masunod nga tuig. You will be seeing another type of street dance. We want to reminisce and bring it back here on a different aspect, on a different attack.
Samtang buwas sa hapon sa Ayala Activity Center, madugangan naman ang rason sa paghihom sa mga bakulod nun. Bangod makabonding nila in person si Doc Annalyn, Jillian Wards ang abot kamay na pangarap, upod Sunday Doc Lindon, Ken Shan, kag syempre si Reagan ang negrense nga si Jeff Moses. Hi mga kapuso! Kita-kits po tayo dyan sa Bacolod City Mascara Festival. See you there! October 19 po yan sa Ayala Malls, Capitol Central. Sana po magsama-sama tayo, magkakantahan tayo, magsasayawan tayo, and we hope to see you there mga kapuso. Sa Domingo sa Bacolod Public Plaza, pasadyahon man nanday TikTok Lock host Kim Atienza, Pokwang kag Jason Gainsa ang mga bakulod nun. Abangan niyo po kami sa Mascara Festival, October 22 sa Bacolod City. Kami po ni Mamang Pokwang. Nandyan po kami. Sa Public Plaza po yan. Pupunta po ang TikTok Lock team. Nandyan po kami. Adrian, mga kapuso, karon na sa gabi diri sa Public Plaza ang Mardi Gras Samba Street Dance Competition. Balik sa imo, Adrian. Maraming salamat, Eileen Pedresa. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, DPWH sinks ginpahayag nga 55% pa lang ang nahatang nga bayad sa kontraktor sa depektibo nga ungka flyover. Publiko nanugunan sa nauyang nga pondo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Sa 540 million pesos nga ginrelease nga pondo sang gobyerno sa pagpatukod sa ungka flyover, ginpahayag ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Saniboy Oropel nga wala pa nabayran sang bilog ang kontraktor nga International Builders Corporation. The whole budget ara na sa aton. The whole construction projects na from phase 1 to phase 4 ara na. However, only 55% was paid to the contractor. Tungod sang pay problema mong, that's why nga ang nabayaran lang sa previous nga administration, ang previous nga mga regional director is only up to 55%. Buot silingon, masobra sa 290 million pesos pa lang ang nabaton sang IBC. Wala pa na-award ang proyekto kag sunod sa DPWH, ihatag ang nabilin nga bayad sa tion nga makompleto ang konstruksyon. Bangod sa nakita nga depekto, ginrekomenda sang third-party consultant nga kakson ang span 4 to 5, 5 to 6 kag 6 to 7 sang flyover. Sunod sa DPWH, abagahon sang kontraktor ang gasto diri. Samtang ang 250 million pesos nga kinahanglan nga pondo sa retrofitting sang flyover nga ginrekomenda sang third-party consultant ang kuhaon sa 2024 budget sang DPWH. Una na naging pahayag sang DPWH 6 nga magadepende kung sino ang magauyat nga kontraktor sa pag-retrofit sang ungka flyover sa madaog nga bidder. Ginahulat na lang sang DPWH ang pondo para maumpisahan na ang pagkayo sang depektibo nga flyover. Ang publiko nanugunan sa nausik nga pondo magluwas pa sa perwisyo nga tugas ang proyekto. Taxpayer man ta. Retired government employee ko dahil ang tax ko dahil hindi nagkato. Dibla? Kapempo kong agad, gidam, nagabi ang traffic. Tapos kung rush hour, magpuli, balang man, gabi mo ng traffic. Sunod sa DPWH, sa tion nga may pondo na, liwat nga siraduhan ng ungka flyover sa mga motorista, agud hatagan sang ligwa ang retrofitting. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Nagkinarankaran ang mga residente sa Barangay Botong Oton bangod sang gulpyada nga pagdamol sang maitom nga aso sa 3 kapanalgan nga balay. Suno sa mga nakasaksi, madasigla nga ginlamon sang kalayo ang bugos nga istruktura. Nahibaluan nga establishmento ang yara sa unang nga panalgan sang building. Posible nga bangod sa palyado nga koneksyon sang kuryente ang gintunaan sang sunog. Padayon pang investigasyon sang BFP sa gintunaan sang kalayo kag kabugusan nga halit sini. Wow, kilo-kilo ba? Masobra 20 million pesos nga balor sa ginapatihan shabu na recover halin sa isa ka high-value individual. Droga, ginapatihan ibaligya sa Mascara Festival 2023. Yaring balita ang aton gintutukan.
Nagapalanakit ang lawas. May mga lagob kag magrasaguya ang high-val target nga si Jomel Castro. Resulta sa ila pagpukotay sa operatiba nga nagdakop siya sa drug wave operation sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Suno sa BCPO, big time nga drugista si Castro. Base man sa dako nga bulto sa Cebu nga na-recover siya nga nagabalor sa masobra 20 million pesos. Ginapasuni nga butigero ini sa mga drug lord nga source sa presuhan kag natala na nga ibaligya sa mga Mascara Festival sa Bacolod. Alam na rin po namin kung saan nanggagaling yan at magkakaroon po kami ng mga follow-up operations at mag-coordinate kami sa mga counterparts namin sa ibang lugar para po makuha kung sino ang source niyan. Sa monitoring sa CDEU ug Police Station 8, madugay na ini nga ginakanta sa mga anay na dakpan. Kaya nakuhaan sa dalago nga bulto sa Cebu sang tinalikdan nga mga binulan. Dugang pa sa kapulisan, supplier ni isang kapinapulo ka mga ruruan sa bahin sang Boulevard, Barangay 35 kag Patiman sa Banago. Little Robin Hood niya nga style dira sa area sang Neptune. Fortunately nakuha na atigayon gid sang CDEO nga makuha sila. Ginatutukan man ang informasyon nga mga minor de edad ang nagaservice sini nga runner. May ara kita instruction from our city director to get rid of this particular person kay nagagawa ang iya mga pangalan. Baka bilang beses sa itinguhan sa GMA Regional TV nga makuha sa bahin si Castro apang nagpamaliba din Abogado naman, ano? Ha? Abogado naman ito ba nga? Bawod sa dakong recovery, may padya nga nabaton ang operatiba. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative nagpatigayon sang eleksyon sa mga bag-ong opisyales ang kooperatiba. Ini ang gintutukan ni John Sala. Isa si Elsa nga empleyado sang General Services Office nga naapektuhan sa pagpamerdihan sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative bangod sa mga maanomalya nga loan sang anay opisyales. Dismayado kuno ini sa natabo sa kooperatiba kag sa pagkamatuod lang wala pa nabalik ang bugo sini nga salig sa co-op. Gani sa ginpatigayon nga eleksyon sang bag-o nga mga opisyales ang kooperatiba isa ini sa mga nagboto. Naoperahan lang ko siling ko sang galston ko. Nag-ayo ako diri nga kung pwede ko maka-renew lang. Why gid 100% siya dua-dua pagid kuya. Dua-dua pagid kuya. Kiti mo nang natabo bala. Nagalaw man ang mga ini nga paagi sa bag-o nga mga opisyales may mga pagbag-uman sa kooperatiba. Magbag-o gid. Kaysa muli lang kami nakabalo ang muna natabo bala. Masaligan gid sila. Alas 9 kainas ang aga nag-umpisa ang pagboto kag nagtakop naman alas 3 subong hapon. 7 ka mga board of directors, 3 ka opisyales sa audit committee kag isa sa election committee ang ginbotohan. Here with me is the ballot. There kita. So, nagliligad na to ng mga election, gasulat na sila sang name. So, iban, wrong spelling ang mga ngalan, baliskad ang apelyido sa isa, ginagamit sa isa, alam mo na. So, nagutang, nagkakita din ang complete name nila, pag-apelyido, and then ma-shade na lang sila to para sa aton nga COMELEC, ang mga follow na lang namon, para ma-shading na lang sila, hindi sila mabutlayan. 7 ang kandidato sa pagka-board of directors kag kung sino may pinakamataas nga boto, siya ang mangin chairman sang board kag ang iba naman ang mangin miyembro. Yara sa masobra 900 ang mga miyembro sa kooperatiba. Isa man sa mga nagboto si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Parang plastado ng literal kag matigurado ta. I want to make sure that this cooperative will be sustainable. Upuan kay Hans Tiscierto, John Sala. 1 Western Visayas. Magtuon kag mag-angkon sang income sa kawayan sa bulig sang mga eksperto. Ini ang pinaagi sa 23rd Bamboo Training and Seminar nga ipatigayon sa Antipolo City sa palaabuton nga Sabado, October 21. Ang kawayan ang isa sa pinakamapuslanon nga tanom sa aton palibot. Ini ang sabat sa mga kinahanglanon sang tawo pareho sang pagkaon, panapton kag ilistaran. Sa karon isa man ini sa mga ginagamit nga construction material sa pagpatindog sang balay, payag kag iban pa. Madasig ini magtubo kag kung ma-harvest na, mas nagadamo pagid. Nagapugong man ini sa soil erosion, gani pwede sini mapahagan-hagan ang kalamidad. Kag magluwas nga pwede ini magamit sa landscaping, ini ang may kapasidad man nga magsuyop sa carbon dioxide sang 400 kapilo. Kag nagaproducer man sang oxygen nga may 35% nga kadamuon sangsa sa mga kahoy sa kagulangan.
Mga kapuso, anuman nga adlaw umpisa subong, pwede na ideklara ang pag-umpisa sang amihan season suno sa Pag-asa. Nagapadayon ang pag-apekto sang northeasterly wind flow, partikular sa northern Luzon. Pero bisan wala sang na-monitor nga cloud cluster o kung nagaporma nga panganod sa kalangitan, manginhanda sa gyapon bangon posible ang pag-ulan dala sang thunderstorms. Manami nga panahon ang lauman subong adlaw sa Isla Sampanay samtang kasarangan nga pag-ulan. Ang lauman sa nabagatnan nga bahin sang Negros Occidental subong nga hapon. May pag-ulan man sa iban nga bahin sang pungsod, gani mangin alerto gihapon kag hindi magkalipat nga magdala sang payong bilang panagang sa ulan ukon init. Labi pa nga napabakod sa Mapua Cardinals ang posisyon sini bilang nagapanguna nga team sa NCAA C99 Men's Basketball matapos magpangibabaw batok sa Arellano Chiefs. Sa hampagin patigayon alas 2 subong nga hapon sa Philoil Eco Oil Arena, ginluto sang Cardinals ang Chiefs sa 14 puntos nga abanse sa score nga 79-65. Ang kadalagan sang Cardinals ang ginpaunahan ni Warren Bonifacio nga nakatigayon sang 14 points kag 10 rebounds. Sa sini nga mga tinion, nagapadayon naman ang hampang sa tunga sang San Sebastian Golden Stags kag Letra Knights. Bantayan naman sa Biyernes, October 20, ang Sambua sa tunga sang Benil Blazers kag EAC Generals. Ini ang pagasundan sang enkwentro hanay sang San Beda Red Lions kag San Sebastian Golden Stags. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mapugso sa Negros Occidental, mag-live-in partner yung ginapaitihan nga ginapahayag katapos ang NPA patay sa enkwentro batok sa militar sa banwa sang EB Magalona. Apang pamilya sa mga napatay, hindi magpati nga enkwentro ang natabo. Nakatutok, Eileen Pedreso. Hindi mabaton ni Jocelyn ang kamatayon sang iya bata nga si Christian, kag live-in partner sini nga si Maylene Salgado. Ang duha ang napatay sa ginapahayag enkwentro batok sa mga katapos ng 79th Infantry Battalion sa sitio Nabalas, Barangay Canusong, EB Magalona kahapon sang hapon. Ang bata ko naghalin sa balay alas 2:30 sang hapon kay mangwa sila sang saging kag sang dahon katumbal kay bolante ko dapat subong nga adlaw. Sa investigasyon, nagresponde ang militar matapos makakuha sang impormasyon nga may presensya sang rebelde sa lugar. They were able to receive information na may presence yan ng armado dito sa may Nabalas. Conducting extortion, kapangayon, nagapang-recruit. And then, they responded to the information which later resulted in an encounter. Si Jocelyn, wala nagapati nga enkwentro ang natabo. Napasurinderon ko binila kay hindi man ko NPA. Ang bana ko ya ma'am NPA. Ang bana ko ya dapat amo lang to yung pangitao nila, hindi ako. Napapanaog na ang bangkay sang duha kag ara na subong sa morgue sa banwa. Padayon pa nga ginapangita ang kapinwalo ka mga kaupdanan sang mga ini. Samtang nagpasalig ang EB Magalona LGU nga hugot ang pagbantay sa seguridad sa mga residente sa lugar. Right now, nag-declare kami ng class 2 anay, ang mga tao dito, wala na naman yung pag-iyo. Napadala lang kami ang food packs para sa mga individual, sa mga kada pamilya. Upod Keruel Banggoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede magpadala sang application letter sa www.careersgmanetwork.com.
Malantaw na sa masobre 200 ka mga sinihan nationwide upisa subong adlaw ang 5 breakups and romance sa ginabinahan ni Allen Richards kag Julio Montes sa direksyon ni Irene Villamor. Magalibot ang istorya kay Lance kag Justine, ang couple nga naglalahay sa Singapore. Ano bala ang sarang nila masakripisyo sa ngalan sang paghigugma? May 330k views na ang video ni Jillian Ward nga nagkakanta sang Saving All My Love For You. Sa IG Reels, ang abot kamay na pangarap star, makita ng with feelings si Jillian nga nagabirit. Gindayo naman sa netizens ang talent ni Jillian sa pagkanta. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Si Kading kag Monique mas naging malapit na sa isa kag isa ang mga kaaway mangin madasig man bala sa pagpangita sa ila, makaluwas pa bala ang duha. Ina kagiban pa ang aksyon ng mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, 68 days to go na lang, Pasko na. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako si Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod.